Hindi sukat akalain ang nangyari sa Rusya. Inatake muli ng drone ng Ukraine at nawala sa Rusya ang lahat ng sinusubukan nitong buuin sa sinakop na Ukraine. Akala ni Putin ay imposible ito. Ginawa ng Ukraine ang hindi sukat akalain, ngunit ang tunay na problema ay simula pa lang yon. Mas malala pa ang paparating dahil inilatag na ng Ukraine ang daan para sa totoong kaguluhan. Paano? Sasagutin natin ang tanong mamaya. Pero una, ito ang nagawa ng Ukraine sa kaibuturan ng mga sinakop na teritoryo. Patuloy na pinalalawak ng puwersa ng drone ng Ukraine ang mga zonang patayan na nilikha nila upang pilitin si Putin na ubusin ang mga sundalong ipinapadala niya para sa kanyang digmaan. Sobrang delikado ang mga orihinal na zonang patayan. Malayo sa frontline at puno ng drone at depensang kontra-tangke. Ang mga lugar na yon ay nagdala ng kamatayan sa libu-libong Ruso na nahuli sa loob ng mga yon. Ngayon, dahil sa bagong henerasyon ng drone, mas malalim at malakas na umatake ang Ukraine. Ang likurang hanay ng Russia ay tinatamaan ng hindi pa nangyayari noon. At nakita namin kung gaano kalala ang pagtama na yon mula Abril 23 hanggang 25. Malakas na tinamaan ng drone ng Ukraine ang Luhansk at Donetsk sa Donbas. Sa timog, pinaputukan ang sinakop na bahagi ng Zaporizhia at nabigo ang ambisyon ng Russia na sakupin ang lungsod ng Zaporizhia mula sa Ukraine. Ang nakita natin sa loob ng 3 araw na ito ay isang tuloy-tuloy na operasyon na tumatarget sa enerhiya, lohistika at estruktura ng pamumuno ng Russia. Ang Ukraine ay organisado at matalino at ang kanilang drone units ay natutulungan ng higit kailanman. Kahit sa sinakop na teritoryo, mga bansang Baltiko o loob ng Russia gaya ng Urals, nakakagulat ang nagagawa ng mga drone ng Ukraine. Nagulat ang Russia sa mga pag-atake noong Abril at sa bawat atake ng Ukraine, lalong lumalala ang kalagayan ng mga Ruso. Nagsimula ito sa Luhansk nang pinuntirya ng unang SBS center ng Ukraine mula sa puwersa ng unmanned systems ang imbakan ng bala at supply ng mga sundalong Ruso sa unahan. Kung inakala ng mga tauhan ni Putin na magagawa nilang sumulong lampas sa Luhansk sa lalong madaling panahon, nagkakamali sila ng malaki. Magpapatuloy pa rin ang mga pag-atake dahil sa utos ni Putin. Pero mauubusan sila ng bala at matatalo ng mga drone ng Ukraine. Matapos sirain ng Nemesis, unit ng Ukraine ang logistika ng Russia sa Luhansk, inatake nila ang drone landing site at storage depot sa Zaporizhia noong Abril 24. Mas marami pang logistika ang napinsala, kasabay ng pagsira sa sariling estratehiya ng Russia sa paggamit ng mga drone na panggitna at pangmalayuan. Hindi nagpahuli, muling tumarget ang unang SBS center sa Luhansk noong Abril 24 at winasak ang isa pang imbakan ng bala. Habang nangyayari ito, ang unang SBS center ay nakikipag-koordina sa ika-9 na Kairos Battalion ng Ukraine para tamaan ang maraming target sa Donetsk at Zaporizhia mula Abril 23-25. Bumagsak ang mga sentro ng komunikasyon sa parehong oblast. Winasak din ng Ukraine ang isang toy ng komunikasyon, kaya mas nahirapan ang mga commander ng Russia na may parating ang kanilang utos na sumugod ng direkta sa mga drone ng Ukraine at umasa na lang sa swerte sa kanilang mga sundalo sa harapan. Sumali rin sa aksyon ang K2 Brigade ng Ukraine mula sa puwersa ng unmanned systems noong Abril 24. Tinamaan nila ang isa pang target sa Luhansk at sa pagkakataong ito ay isang logistics hub ng Russia ang kanilang pinabagsak. Hindi pa tapos si Nemesis. Sinundan pa nito ang pag-atake sa mga pasilidad ng paglapag ng drone at imbakan sa Zaporizhia ng panibagong atake sa isa pang communication tower. Malakas ang tama ng Ukraine drone kaya bumagsak ang tore. Patuloy pa rin ang mga atake noong Abril 25. Winasak na ika-9 na batalyon ang pansamantalang himpilan ng Russia sa Zaporizhia at bumagsak ang kanilang komunikasyon. Pinatay na rin ang mga litong sundalo na hindi alam ang susunod na gagawin. Sa huli, umatake ulit ang ika-9 na batalyon sa Donetsk. 3 tren ng Russia ang tinamaan buong araw na sumira sa mahahalagang supply lines para sa puwersa ni Putin sa mga bahagyang okupadong oblast. Ang daming atake sa loob ng 3 araw. At natuwa dito si Robert Brovdi, pinuno ng puwersa ng Ukraine para sa mga sistemang walang tauhan. Sa masayang rant sa Telegram laban sa mga sundalong Ruso, nagpost si Brovdi ng video ng tagumpay ng mid-range attacks ng Ukraine at marami pang sinabi. Nilapastangan nila ang sibilisasyon sa TOT gamit ang makitid nilang pananaw. Parang Velcom nung panahon ng bato. Logistic ang riles gamit ang sled ng aso, gondola, internet, kalapati, bodega at imbakan ng langis. Ngayon, lampas Urals, punong himpilan ay nasa lungga at hukay. Ilaw lang pagkailangan. Ayon kay Brovdi, nagbabago na ang agenda ng mga uod sa TOT. Di kami sigurado kung naintindihan namin lahat ng sinabi ni Brovdi.
Pero malinaw ang mensahe niya sa mga puwersa ng Russia. Ibinabalik ng mga drone ng Ukraine ang mga puwersa ng Russia sa panahon ng bato sa mga sinakop nilang teritoryo. Mahirap kontrahin si Brovdi. Ang nakikita natin dito ay resulta ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng Ukraine na palawakin ang sakop ng kanilang mga kill zone hanggang sa hindi na lang ito sumasaklaw sa mga gray area sa harap ng frontline, kundi pati na rin ilang milya sa likod ng mga linya. Nabanggit namin ang bagong henerasyon ng mga drone na ginagamit ngayon. Pinayagan ng mga panggit ng layong sasakyang panghimpapawid na walang tao tulad ng FP-2 ang Ukraine na umatake sa mga target gaya ng ginawa nila sa 3 magkasunod na araw ng opensiba noong Abril nang walang pag-aalinlangan. Ang mga kill zone na dati ng delikado para sa puwersa ng Russia ay tripendang laki sa ilang bahagi ng front. Umaabot sa 90, 3 milya ang lalim dahil sa mga bagong drone. Para sa Russia, hindi maaaring mas lumala pa ang timing nito. Nahaharap ito sa pagkawala ng ilegal na koneksyon sa Starlink at paghigpit ni Putin sa paggamit ng Telegram na parehong napapahirap sa komunikasyon. Ngayon, may mga mid-range na drone na ang Ukraine at ginagamit nila ito para atakihin ang mga logistics, bala, tropa at kung ano pang natitirang infrastruktura ng komunikasyon ng Russia. Bahagi ito ng plano ng Ukraine. Noon pa man, nagpapalipad na ito ng mga drone malalim sa loob ng Russia. Sa panayam ng BBC, sinabi ni Brovdi, 1,500 hanggang 2,000 kilometro o 930 hanggang 1,240 milya sa loob ng teritoryo ng Russia ay hindi naligtas na likuran. Ang malayang ibon ng Ukraine ay lumilipad kahit kailan at saan niya gusto. Ngunit ang mga likurang bahaging malapit sa unahan sa mga sinakop na teritoryo ang talagang ikakabahala ni Putin. Kung diligtas ang Russia, mas delikado ang mas malapit na posisyon. Hindi ito inasahan na magsimula ang digmaan. Lumakas ang mid-range na kampanya ng Ukraine nito mga buwan. Iniulat ng Aviation Week na sa pagitan ng Disyembre 2025 at Marso 2026, naglunsad ang Ukraine ng 1,588 mid-range na drone na pinagsama-sama ay umatake sa 408 na target. Noong Marso lamang, tinamaan ng Ukraine ang 222 target na higit sa kalahati ng kabuuang bilang sa loob ng 4 na buwan, habang pinakakawalan nila ang mga swarm ng FP-1, FP-2, Siat-6 FD-29 at I-300 na drone laban sa mga mananakop na Ruso. Ang mga drone ay tumatarget sa mga napag-usapan nating target at sa mga air defense ng Russia sa sinakop na teritoryo. Nagbigay lang kami ng malaking pahiwatig sa paparating na kaguluhan sa Russia. Ang mga problema ni Putin sa air defense ang magiging dahilan kung bakit talagang magsisimula ang pagbabago para sa kanyang mga puwersa. Mahusay ang mga mid-range na drone para sa Ukraine na yon at inaasahang dadami at magiging mas epektibo pa ito. Ang mga pag-atake sa mga sinakop na teritoryo ay gamit ang mga drone na gawa sa Ukraine. Pero, tulad ng madalas nating nakita sa labanang ito, nakabuo ang Ukraine ng isang napakahusay na kakayahan at umaasa na ito ngayon sa mga katuwang nito sa Europa para gawing tunay na game changer ang nabuo nito. Sumali ang Norway. Abril 27, iniulat ng United 24 Media na pumirma ang Ukraine at Norway ng bagong kasunduang depensa para magtulungan ng dalawang bansa sa paggawa ng libu-libong mid-range drone. Pinupundohan ng Norway ang buong proyekto kung saan magtatayo ang Ukraine ng mga pasilidad ng produksyon sa teritoryo ng Norway. Matalino ito. Kung gusto ni Putin kumilos tungkol sa mga pasilidad, kailangan niyang magpaputok ng misil sa kasapi ng NATO. Dinadagdagan ng kasunduang ito ang $7 bilyong na pondo ng Norway para sa Ukraine noong 2026 at gagastos din ng Norway ng $1.5 bilyong sa pagbili ng mga armas na gawa sa Ukraine para gamitin ng mga puwersang pandepensa ng Ukraine. Pinagtawanan si Putin matapos magdulot ng sunod-sunod na malalakas na dagok ang Ukraine noong ika-23 hanggang ika-25 ng Abril. Mas marami pang mid-range na drone ang paparating at wala na magagawa ang leader ng Russia tungkol dito. Balik sa Ukraine, pinalalawak ng puwersa ng bansa para sa mga sistemang walang tauhan ng kanilang operasyon. Noong 2026, itinatag nila ang Deep Strike Center para i-coordinate ang mga pag-atake tulad ng 3 araw na pag-atake ng Ukraine noong Abril. Malaking naitulong ang sentro sa bilis ng mid- at long-range attacks ng Ukraine. Layunin ni Brovdi na palawakin ang puwersa ng mga sistemang walang tauhan para maging 5% ng buong militar ng Ukraine ang mga tauhan nito. Ang mga sundalong yon ang magpapatakbo ng maraming drone na bumubuo ng hukbong robot na mas malakas kaysa sa ipinahiwatig ng 5% bahagi nito sa militar ng Ukraine. Lahat ng ito ay nagpapadala ng malaking mensahe kay Putin. Hindi na napoprotektahan ng layo ang military assets ng Rusya. Abot na ng mga drone ng Ukraine ang mahigit 1,000 milya sa loob ng Rusya.
Kaya nanganganib ang mahalagang supply ng langis at gas ni Putin. Dahil sa pinalawak na kill zone ng Ukraine, hindi naligtas pati mga likurang lugar na malapit sa frontline, kasama ang mga pabrikang gumagawa ng kagamitang ipinapadala ng Rusya sa Ukraine. Binabasag ng mga drone ang lahat sa Donetsk at Zaporizhia na nagdudulot ng kaguluhan at kakulangan ng supply sa linya ng harapan ng Rusya para sa opensiba ngayong tagsibol ni Putin. Puro kaguluhan na talaga para sa Rusya sa Ukraine. Narito ang totoong problema. Nangyari na sa Rusya ang hindi inaasahan at may mas malala pang darating. Habang sinusubukan ng mga tauhan ni Putin na harapin ang walang katapusang paglipad ng mga drone ng Ukraine, nahihirapan sila sa isang issue na magdudulot ng mas epektibo pang paggamit ng mga drone kaysa dati. Bago talakay ng issue, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung ganitong uri ng impormasyon ang kailangan mong makita, siguraduhin nakasubscribe ka dahil binibigyan namin ito ng paliwanag linggo-linggo. Nasa crisis na yan ng Russia at higit pa ito sa 3 araw ng impyerno na dinaranas ng puwersa ni Putin dahil sa Ukraine. Isa sa mga malaking dahilan kung bakit matagumpay ngayon ang mga mid-range na pag-atake ng Ukraine. Bukod pa sa paggawa nila ng mga drone para dito, ay dahil nahaharap ang Russia sa matinding kakulangan ng mismo mga sandata na dapat sana'y pumipigil sa mga drone na yon. Humihina na ang depensa sa impapawid ng Russia dahil paubos na ang kanilang missile. Ayon sa ulat ng Business Insider, noong Abril 27, napansin ni Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, na ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga pabrika ng Russia ay sumisira sa mga reserba ng mga anti-air missile ni Putin. Napansin ko yon. Ang sistematikong pag-atake sa mga pabrika ng produksyon ng Russia ay lalo pang nagpapahina sa kakayahan ng depensa sa impapawid ng kalaban. Nakasalukuyan ng nakakaranas ng kakulangan ng mga misail para labanan ang mga walang pilotong sistema at mga sandatang pambomba ng Ukraine. Sinulat ito ni Syrskyi matapos ang papupulong kay General Jenny Karanyan, Chief of the Defense Staff ng Canada. May payuwatik na darating ito bago inilunsad ng Ukraine ang mga pinakabagong pag-atake sa mga okupadong teritoryo. Noong Marso, iniulat ng United 44 Media na nahihirapan ng Russia dahil sa krisis ng anti-aircraft missile. Lumabas ang ulat na ito habang nasa gitna ang Ukraine ng record na kampanya ng pagpapalaya na nagbunsod sa pagbawi ng higit pang teritoryo kaysa sa nawala nila sa Russia noong mga huling linggo ng Pebrero. Naging posible ang tagumpay dahil sa kakayahan ng Ukraine na atakehin ang mga likurang bahagi ng Russia na sumusuporta sa mga unit ng Russian infiltrator na nagtatayo ng depensa sa mga gray zone sa labas ng frontlines. Nakatuon ang kakulangan ng Russia sa mga luma nitong air defense platform sa Ukraine gaya ng Pansir. May mga problema sa lahat ng dako, ayon sa post ni Rybar, isang Russian military blogger. Sabi ni Rybar, hindi basta-basta kayang gumawa ng 10,000 mga missile ng Pansir mula sa wala. Pisikal na imposibleng mangyari yon. Dagdag pa niya, ang paglala ng kampanya ng Ukraine gamit ang mga drone na may katamtaman at mahabang abot ay mas nagpapahirap na yon sa depensa ng himpapawid ng Russia kaysa dati. At kapag ang kampanya ng mga drone na may mahabang abot ay tumatama rin sa mga pabrika na gumagawa ng mga anti-air missile at mga bahagi na inilalagay sa mga ito, lalong lumalala ang problema. Simple lang, naubos ang missile ng Russia habang sinisira ng Ukraine ang produksyon. Sa huli, maubos ang missile, kaya mas maraming drone ng Ukraine ang tatama sa target. Tuloy-tuloy din ang atake sa produksyon. Sistematikong humihina ang depensa sa himpapawid ng Russia habang nangyayari ito at ramdam na ito ng mga mananakop sa Donetsk, Luhansk, Zaporizhia at Crimea dahil sa mga drone na di na nila mapipigilan. Hindi lang mga missile ang naubos sa Russia, pati mga sistemang nagpapaputok ng mga ito ay sunod-sunod ding nasisira. Kasabay ng kampanya laban sa produksyon ng Russian anti-air missile, nagsagawa rin ng Ukraine ng mga pag-ataking katamtaman at malayuan ng abot laban sa mga sistema ng depensa sa himpapawid at mga radar ng Russia. Sa isang ulat noong Marso, 31 ibinunyag ng Kyiv Independent na 470, 2 sa 1,500, 30 na napatunay ang pag-atake ng Ukraine mula Hunyo 2025 hanggang Marso 2026 ay nakatuon laban sa mga sistema ng depensa sa himpapawid ng Russia. Tinarget din ng Ukraine ang mga anti-access area denial assets ng Russia na siyang mga uri ng sistema na kinakailangan upang suportahan ang depensa sa himpapawid. Isipin mo lang ang mga sistema ng electronic warfare, mga unit ng missile at mga command system para makaideya ka. Ngayon lang napangtanto ni Putin at ng kanyang mga kasabwat na pinaghandaan ng Ukraine ng lahat. Ngunit huli na. Sa loob ng 1 taon,
Unti-unting pinahina ng Ukraine ang air defenses ng Russia. Kaya naging posible ang mga pag-atake noong ika-23 hanggang ika-25 ng Abril. Kasabay nito, bumubuo ang Ukraine ng bagong henerasyon ng mid-range na drone. Hindi ito nagkataon lang. Pinapatunayan ng Ukraine na habang patuloy nitong tinutugis ang air defense network ng Russia, malamang na maghanda pa ito ng mas maraming pag-atake sa hinaharap. Noong Abril 27, ibinunyag ng Defense Express na noong nakaraang linggo, winasak ng Ukraine ang mga Russians 300 at 50 Torm-2 OSA at Torm-2 KM air defense sa sunod-sunod na mga pag-atake. Umabot sa $205 milyon ang gastos ng Russia at posibleng lumaki pa ito dahil maaring gamitin ng mga mid-range drone ng Ukraine ang kakulangan ng mga sistemang ito sa sinakop na teritoryo. Pinagsasasama ang katumpakan, lakas, at maingat na pagpaplano para pahinain ang likurang bahagi ng Russia. Pwede nating isama ang dami sa listahan. Napag-usapan ng bilis ng pag-atake ng Ukraine at nakakagulat ang dami ng drone na ginagamit nila. Sa unang pagkakataon mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang digmaan, mas maraming long-range at mid-range na drone ang inilulunsad ng Ukraine kaysa sa Russia. Noong Marso, iniulat ng Defense Ministry ng Russia na napabagsak nila ang 7,347 drone ng Ukraine. Maging maingat sa salitang downing dito. Madalas, igiit ng Russia na ang mga debris ng drone ng Ukraine ang sagi ng pinsala sa infrastruktura at ari-arya ng Russia, hindi ang mismong drone. Kahit tanggapin natin ang literal na pagpapabagsak, may sapat na kumpirmadong pag-atake ng Ukraine noong Marso na halos 8,000 ang bilang. Ayon sa Ukraine Air Force, nagpalipad ang Russia ng 6,400 at 62 drone noong Marso. Ibinuking lang ng Russia ang sarili nito. Ayon sa Defense Ministry, Ukraine na ngayon ang nangunguna sa mid at long-range drones. Mulay, wala sa mga ito ang nagkataon lang. Tulad ng itinuro ng Pravda, ang lawak ng mga mid at long-range na pag-atake ng Ukraine ay patuloy na lumalakas sa loob ng mga taon. Noong Enero 2024, napakawala ang Ukraine ng 110 drone laban sa Russia. Ngayon, hindi na sapat ang bilang na yon kahit sa isang araw ng pag-atake. Noong Marso, nagtala ang Ukraine ng record na 237 drone kada araw laban sa Russia. Lumalawak pero sabay na lumilit ang saklaw ng pag-atake ng Ukraine. Hindi ganong tinatamaan noon ang mga sinakop na teritoryo dahil ayaw ng Ukraine na maubos agad ang limitadong supply nila ng mga long-range drone para lang tamaan ng mga target sa loob ng Ukraine. Lalo na kung may mas mahahalagang target na pwedeng atakihin sa loob mismo ng Russia. Wala nang ligtas na lugar sa Russia ngayon. Ang pagdami ng drone ng Ukraine ay napapahirap sa air defense ng Russia dahil mas marami silang sistema na tinatamaan. Kailangan ding gumamit ng Russia ng daan-daan o libu-libong dagdag na air defense missiles buwan-buwan habang pinalalakas ng Ukraine ang operasyon nito. Kahit mapigilan ng Russia ang pag-atake, nababawasan ang anti-air missiles nila, kaya nananatilis lang bukas sa susunod na pag-atake. Matagal nang sinusubukan ng Russia na sirain ang air defense ng Ukraine sa sunod-sunod na pag-atake. Ngayon, ginamit ng Ukraine ang estratehiyang yon laban kay Putin, kaya wala nang magawa ang presidente ng Russia, kundi umiyak habang magulo ang lahat. Alam ni Putin na humihina na ang produksyon ng missile ng Russia at unti-unti nang naguguho ang air defense network nito, kaya nagbabanta siya. Naiinis din siya sa pagpirma ng Ukraine ng mga kasunduan gaya ng sa Norway. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Russia noong Abril, sinadyang hakbang ito na magpapalala sa sitwasyong militar at politikal sa Europa at magbubunsod ng pagbabago sa mga bansang ito bilang estratehikong likuran ng Ukraine. Sinabi ni Dmitry Medvedev, paboritong tagapagsalita ni Putin, ang mga posibleng target ng sandatang lakas ng Russia sa Europa at ang posibleng hindi inaasahang kahihinatnan kung di ititigil ang suporta sa Ukraine. Ito ay mga hungkag na banta, ang uri ng mga banta na matagal nang ginagawa ni Putin at ng kanyang mga kasamahan. Walang mangyayari dito, tulad ng ibang bantang ginawa ng Russia nitong 4 na taon. Dapat tandaan na inihayag ang kasunduan ng Norway at Ukraine matapos magbanta muli ang Russia, na nagpapakita ng kahinaan ng mga pagtatangka ni Putin na takutin ang mga kaalyado ng Ukraine. Ito na lang ang meron si Putin. Nasira na ang air defense ng Russia at gumagawa ang Ukraine ng tamang sandata, sariling gawa at kasamang mga kaalyado para samantalahin ang sitwasyon. Bangwat para sa Rusya ang ika-23 hanggang ika-25 ng Abril sa mga sinakop nilang teritoryo. Ngunit umpisa pa lang ito ng hindi inaasahan. Habang lumalala ang pinsala at patuloy ang mga atake ng Ukraine sa makinaya ng digmaan ni Putin, mas matinding kaguluhan ang haharapin ng Rusya. At para sa mga tauhan ni Putin sa unahan,
Lalo lang itong magdadala ng mas maraming kamatayan at pagkawasak habang inutusan silang pumasok sa palawak na mga zona ng kamatayan. Ang 3 araw ng pagkasira ng mahalagang ari-arian ng Russia sa sinakop na teritoryo ay hindi pang tanging malaking tagumpay ng Ukraine laban kay Putin kamakailan. Sa Russia, nasusunog ang langis at tinutupok ng apoy ang pangunahing sandigan ng ekonomiya ng bansa. Umatake na naman ang mga drone ng Ukraine. Maaari mong malaman pa ang iba pang detalye sa panonood ng aming video kung saan tinatalakay namin ang mga pag-atake ng Ukraine sa langis ng Russia na sumasaklaw sa buong teritoryo ni Putin. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka sa The Military Show para hindi mo mamiss ang aming balita tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraine laban sa mga puwersang mananakop ni Putin. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.